Yo guys, sa video na to ay malalaman nyo kung bakit nilatag ko tong drone na to at sinagasaan at sinira at sinagasaan ko ng ilang ulit ng aking motorsiklo. So watch out sa video na to. So ayun na nga guys, eto magpapalipad ulit ako ng RG100 Pro. Ito yung cheap drone, mura, affordable drone na nabili ko online. So papaliparin ko ulit siya. Kasi maganda yung panahon ngayon, wala masyadong hangin, tapos medyo maaga pa. Hindi pa ako papasok sa trabaho, kaya naisipan ko maglibang-libang muna. So eto na, papaliparin ko na itong RG100 Pro. So ayun na, lumipad na siya. So dito nyo malalaman kung ba't ginawa ko yung karumal-dumal na krimen sa drone na to. So ito, pinalipad ko kasi siya. So at first okay naman yung lipad niya. Pero may mga pagkakataon kasi, kung mapapansin nyo, ay meron siyang mga lipad na parang kusang pumupunta sa gilid, na kahit wala kang ginagalaw sa remote controller ay bigla siyang pumupunta sa kung saang direksyon na hindi mo naman kinokontrol. Hindi ko malaman kung bakit. Siguro sa nangyaring crash na kung saan naputol yung isang arm niya. Pero after nun ay okay naman na yung lipad niya. So walang problema after na i-glue using Mighty Band yata yun, or okay naman siya. So eto dito, di ko alam kung saan pupunta yung drone. Ginawa ko parang ginawa ko dito ay parang ko siya yung one key take off and landing. Pero ang nangyari ay biglang, siguro na mali talaga yung user error, pilot error, biglang namatay yung mga motor niya. So bumagsak yung yung aircraft. Kaya eto ang nangyari sa kanya, bali yung isang arm niya na naman. Eto, yung bandang likuran na arm, naputol ulit. Kasi malit lang yung drone na to, saka manipis nga yung mga plastic na material na ginamit dito. Yung parang parang yung mga mumurahin na plastic, yung malambot, saka parang madaling mapunit. Palibasa nga kasi affordable drone, cheap drone, beginner drone. Pero okay naman sana yung lipad niya, nakakalibang na rin. Pero talagang iba rin talaga yung quality ng mura sa medyo may presyong drone. Anyway, so dito papakita ko sa inyo ito na damage ulit yung yung isang arm niya. Ito, ayan, kung mapapansin, naputol ulit. So parang sa tingin ko mahirap ng pagdikitin ng glue tong to. So ayun ginawa ko, kaya medyo nainis ako sa drone na to. Ayun ginawa ko, sinagasaan ko siya. Ayan, sinira ko siya, sinagasaan ko siya ng aking motorsiklo. Sa sobrang inis ko sa drone na to. Ayan. Oh, ayun, kung mapapansin, talaga sinagasaan ko siya. Buti nga sa'yo. Talagang medyo disappointed ako sa drone na to eh. Sa una lang maganda tong drone na to. So warning sa mga bibili. So sa una lang maganda tong drone na to. Pagka 2, 3, 4 na gamit nyo, ay lalabas na yung kanyang mga karumal-dumal na mga bad qualities, mga negative. So okay naman tong drone na to. Kasi yun nga, after a few flight, eto na yung nangyayari sa kanya. Nagkakaroon na ng abnormality na parang di mo maintindihan. Kaya yun, panahon na para wakasan ang buhay ng drone na to. Ayan, sige. Kasi nagasaan ko siya ng aking motorsiklo. Okay din naman to, kaso sa tingin ko yung motor niya lang yung okay, yung parang selling point dito. Pero yung performance niya talaga ay wala, talaga, bagsak talaga yung performance niya. So ito yung itsura ng aking drone. O after ng crash at after kong sasagasaan ng aking motorsiklo, ayan after ko na pagulungan ng pagulungan ng aking motorsiklo. Ayan ang nangyari. Talagang napaka ng material niya. Napaka yung mumurahin ba. Yung quality niya is
Napaka low ng quality ng plastic na. Ayun, labas yung bituka nyo. Ayun yung mga bituka niya. Yung laman loob, ayun oh. Yung laman loob oh. Yung mga wires, laman loob. So, ayun, simple lang yung kanyang ano, yung kanyang electronics, yung flight controller. Yung ano niya kasi, yung casing niya, yung housing, yung plastic, talagang ano. Ayun oh, tingnan nyo, napulit kaagad oh. Ano lang siya, hindi siya ganoon ka ano yung quality. Palibasa nga ano to, budget drone, affordable drone, sobrang mura. Kaya siguro ganun din, of course, ano bang ina-expect natin sa murang drone? Hindi ko naman inaano hindi ko minamalit yung mga ano pero real talk lang tayo guys ha. So ito yung ano talaga quality ng plastic niya oh, labas yung mga bitukan niya oh, yung mga lamang loob ayan. Ayan bali yung unang bali niya oh, yung arm niya aking glinu. Ayan yung kanyang ano internals. So ayan yung itsura niya nung ano siya na UP parang ano siguro kung truck pa yung nakasagasa dito, parang flat na to sa ano sa kalsada. Parang nakadikit na sa kalsada to. Ayan with all due respect hindi ko minamali itong drone na to pero sa tingin ko it's not worth it. Okay din siya. Kung ano kung saka siguro sa tingin ko sa mga baguhan hindi to advisable hindi ko may advise na sa mga baguhan kasi pag na-crash mo to talagang sira ka agad to especially sa mga baguhan, di ba? Wala ka pang alam sa pagpapalipad ng drone, di ba? Hindi mo pa alam kung paano paliparin, yung pag-control. Talagang madali mong masira to. Kaya kung ako sa inyo ay wag niyong bilhin tong ganitong klase ng drone. Kasi nga, syempre, hindi pa kayo marunong magmaniobra. Kaya ito magiging ano niya. May ka-crash nyo kaagad to. Kaya ito yung last na destination niya. Ayan, dito ka sa basurahan. Ayan, diyan kita yuhulog. Ayan. Ito yung ano mo. Last na destination. Ito na, ilalaglag ko na siya. Papasok ko na siya. Goodbye, RG100 Pro. Sana naging masaya din ako sa pili mo kahit ilang araw. Ayun, ilang flights. So, ayun guys. Tinapon ko na kasi wala na, di na rin papakinabangan to. Subscribe na lang kayo guys. Wala na, ayun na siya oh. Goodbye!